Alright, sa kasamang palad mga kapatid, hindi natin kayang piliin ang mga tiyahin natin. Pero kaya nating piliin kung paano sila pakikitunguhan o paano titiisin. Gaya na lang po sa ating kwento sa Huwebes na ito. Kailangan ng dalagang si Jessa at ng kanyang pamilya na tiisin na lamang ang pagbubunganga at pakikialam ng kanilang Tita Luz. Dahil sila ay may malaking utang na loob sa kanya. Pero hanggang saan nga ba at hanggang kailan dapat pagbayaran ang utang na loob na yan? At ating pong tunghayan ang storya ni Tita Luz at sa kanyang pag-eksena sa kasal ng kanyang pamangkin na si Jessa. Si Macris Magbuo Orpilla po ang nagsulat ng ating dula at ating makikilala ang isang karakter na hinding-hindi mo malilimutan. Nakakatawa, nakakainis, pakialamera, tunay na eksenadora at ang pinakaswak na halimbawa ng katagang bida-bida. Ito na po, simulan na po natin sa Huwebes na ito. Ito na po mga kapatid, pakinggan po natin ang buwisit kong tiyahin. Love, buti din talaga nagpunta tayo dito sa bridal fair. Natapos na natin lahat ng preparations para sa wedding. Sabi ko naman sa'yo, hindi kailangan ma-stress. 3 months pa naman bagong wedding. Napabook na natin ang reception venue at simbahan last year pa. More on planning and suppliers na lang ang kailangang asikasuhin. I feel relieved na matatapos na ang preparations. Sigurado ka na ba na kaunti na lang ang iimbitahan mong kamag-anak? Oo, dahil desidido akong pagkasyahin ang budget natin. Isa pa, nasa abroad naman ang iba kong kamag-anak. Iilan lang nandito. Baka magkatampuhan pa kapag may inimbita akong iba tapos ang nasa ibang bansa, hindi ko sasabihan. Kaya, immediate family na lang. Meaning, si mama, mga kuya ko, family nila. In-laws na medyo ka-close ko. Friends natin tsaka office mates. Bunsong anak ka. 5 kayong magkakapatid. May pamilya na silang lahat. At may mga tigta-3 anak na rin. Kaya nga tayo pa lang. Puno na agad ang reception. Baka sa pamilya pa lang nating 2. Nako, ubos na ang 100 packs. Paano nga pala sila Tita Luz mo? Alam na ba niya? Nasa European tour naman siya, so baka hindi naman siya masyadong updated sa mga ganap dito sa Pilipinas. Basta, huwag na lang muna tayo mag-post sa social media ng kahit na ano. Kahit na save the date pa ng video. Siguro, bago na lang ang kasal. Mga 2 days before. Ganun na lang. Ang sama ng panaginip ko na yun. Parang bangungot. Ay. Teka. Sino naman kaya to? Gabing-gabi na tumatawag pa. International call. Hello? Hello, Jessa! Si Marcy to! Your prettiest cousin ever! Ay, Marcy! Ikaw pala, Kaz. Kumusta? Na-receive mo bang invitation ko? Ano? Pahig ka na ba? Siyempre naman! Automatic na yun, no? Pahig na pahig ako maging maid of honor mo. Tsaka nasabi mo na yun, di ba, last year? Bago pa ako papuntahin ni Kuya dito sa Dubai. Kailan pa lang uwi mo dito? Yes! Naku, very soon! How soon? Siyempre next week na, kaya matutulungan kita mag-prepare ng wedding mo. May wedding coordinator ka na ba? Yes, meron na kaming nakuha ni Paolo last week. Siya na rin ang nag-recommend ng catering services, pati cake. Nakapili na rin kami ng mga supplier at may mga na-meet na rin kami. For payment na lang din ang iba.
Medyo busy na si Paolo sa work niya, so baka ako na lang ang makipag-meet sa ibang suppliers na hindi pa namin nakakausap. Sasamahan kita, Kas, pag uwi ko, ah. Ay, naku, bongga! Totoong-totoo na to. This is really it. Your dream wedding. Naku, I'm so happy for you, Kas. Salamat, Marcy. Pero, secret lang sana muna, ha? Alam mo na. Ay, nako, Jessa, my dear cousin. Of course, my lips are sealed. Uy, alam mo, napanaginipan ko nga si Tita Luz eh. Ano kayang ibig sabihin nun? Ha? Napanaginipan? Kailan? Actually, kanina lang bago ka tumawag. Kaya pala parang takot na takot ang boses mo nang sumagot ka sa phone kanina. Akala mo ako si Tita Luz, no? Oo, pero hindi ba masama na hindi ko na sinabi sa kanya? Ay nako, kung sasabihin mo man, dapat yung tipong 2 days before the wedding para hindi na siya umabot pa uwi kahit mag-book pa siya ng flight on the same day, di ba? Mula sa European tour niya. Jessa, kanina ka pa nakatulala dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayaw mo ba yung tosino at itlog? Dahon na naman ba ang kakainin mo? Haba, baka magkasakit ka naman yan dahil sa kakadayet mo bago ang kasal mo. Mama, may sinabi kayo? Ang dami ko nang sinabi. Hindi ka naman pala nakikinig. Ano bang nangyayari sa'yo? Na-dehydrate na ba ang utak mo dahil dyan sa kada diet mo? Kumakain naman ako, Mama. Hindi naman laging diet. O siya, kumain ka na niyang inilagay ko sa plato mo. Wala namang kanin yan at chicken tocino yan. Egg whites lang din ang nasa scrambled eggs mo. At walang mantika yan. Salamat po, Mama. Aba, napakalalim naman ang buntong hiningang yan. Ano bang problema mo? Teka, hindi na ba matutuloy ang kasal? Ay, Mama naman. Wala kaming problema ni Paolo. Bakit nga tulala ka at may pagbuntong hininga ka pa dyan? Gumagawa po kasi ako ng mga guest list. Alam niyo namang 100 bucks lang ang bisita namin at mga kamag-anak pa lang namin ni Paolo, mahigit 60% na ng total yun. Huwag kang mag-imbita ng marami sa kasal nyo. Kasal nyo naman yun. Kayo ni Paolo ang masusunod dahil kayo rin namang dalawa ang nag-ipon ng panggastos. Paano po kung may hindi ako maimbitahan na ibang kamag-anak, saka kaibigan? Kasi nga po, limited lang ang budget namin. Hindi po kaya sila magtatampo? Hindi naman maiiwasan yan. You cannot please everybody. At hindi naman kailangan. Mama, si Tita Luz po kasi. Ay nako. Speaking of your Tita Luz, pauwi na nga pala siya dito sa 1 linggo. Ha? Ano po? Uuwi dito si Tita next week? Oo. Dito raw muna tutuloy sa bahay natin. Hindi ko pa nababanggit ang tungkol sa kasal mo dahil gusto ko ikaw ang magsabi. Ay, teka. Bakit namutla ka bigla, Jessa? Marcy, andito na kami ni Mama sa B4. Nakalabas ka na ba? Oo, Kas. Eto na, palabas na kami. Kaso... si Jessa ba yan? Jessa, iha. Ang Tita Luz mo to. Palabas na kami ni Marcy. Ayan. Nakikita ko na ang puting kotse mo na parang lumang-luma na. Pati mo pa kasi pinapalitan. Hindi ka ba titirik niyan, ha? Parang pwede nang i-junk shop yan. Tita, nakikita ko na rin po kayo. Ibababa ko na po itong tawag, ha? Ay, akala ko bukas pa ang flight ni Tita.
Bakit nandito na siya kasabay pa ni Marcy dumating? Ang Tita Luz mo ba yun? Oo nga pala, napaaga ang uwi niya. Naku, buti pala at sabay silang dumating. Nalimutan kong sabihin sa'yo na ngayon din ang uwi niya. Sakto pala, susunduin natin si Marcy. Naku, munti ka na ako mapahamak kung sakaling din natin nasundo ang tita mo. Nena, aba, kasama ka pala. Ay, naku, nakakapagod ang biyahe ko. Ang sakit sa balakang. Tapos yung katabi ko pa sa eroplano, ang lakas ng anghit. Kahit naka-face mask ako, tagos ang amoy. Naku, napakabaho. Ate Luz talaga. Mabuti na lang din at ligtas ang biyahe kahit mabaho ang katabi mo. Ay, mano po, Tita Luz? Kaawaan ka ng Diyos. Oh, Marcy, sakay na. Ano ba ang pinagtitinginan ninyo magpinsan dyan? Opo, eto na po. Isasakay ko lang po ang maleta. Tutulungan na kita. Si Paolo, bakit hindi mo kasama? Ay, nako. Hindi pala kakasya sa kotse mo ang lahat ng bagahe ko at sasakay pa tayong 4. Ay, nako, tara na, Nena. Mag-taxi na lang tayo papunta sa bahay. Para itong mga bata na lang ang magdala ng mga maleta at bagahe. Sige. Pwede naman yon, Ate Luz. Ay, dapat kasi talaga bumili na lang ng bagong sasakyan niya si Jessa. Ang luma na ng kotse niya. Dapat bumili na siya ng SUV man lang. Napakakuripot. Jessa, ilang minuto ko palang nakakasama si Tita Luz pero yung energy ko na-drainan na. Umihigop talaga siya ng lakas. Ay, sa bahay din daw siya muna tutuloy. Ay, naku, good luck talaga sa peace of mind mo at energy levels mo. Bro, may paracetamol ka ba dyan? Paracetamol? Hindi ba parang kahapon nanghingi ka rin ng gamot? Uy, Paolo boy. Hindi vitamins ang paracetamol, ha? Ano ba? Sakit lang talaga ang ulo ko. Pakiramdam ko, pati tenga ko, dumudugo na. Sumasakit yung ulo mo. Oo. Alam mo pare, di ba pagka ang tiyan mo, alam mo kung bakit sumasakit yung tiyan mo? Oo. Kasi walang laman eh. Ganyan din yung ulo mo. Sumasakit kasi walang laman. Hindi, pero magpapakasal ka lang, bro. Hindi ka naman magpapasakal. Bakit parang biglang stress na stress ka dyan? Dati naman, chill na chill lang kayo ni Jessa. Bakit ganyan ba kapag malapit na talaga? Ha? Final na ang lahat ng plano namin ni Jessa. Kaso, ngayon, ang daming changes bigla. Ganon? Awang-awa na ako kay Jessa, Daryl. Minsan, nakikita ko na lang siyang nakatulala. Talaga? Bakit naman? Ano ba mga issue? Ha? Nagka-problema ba sa suppliers nyo, sa venue? Kailangan mo ba ng pera? Kailangan mo ng ano? Baka may tulong ko. Sabihin mo lang. Buti sana kung yun lang ang problema. Ha? Kaya nating solusyonan yung ganun eh. Ano nga? Ano bang problema? Sabihin mo na. Mamaya, may fitting ng gown si Jessa. At ang maid of honor. Sumama ka na para masukat mo na rin yung suit mo. Sige. Mamaya, makikita mo ang tunay na dahilan ng paglaklak ko ng paracetamol. Bakit parang lumuluwag ang gown mo? Nasusobrahan ka yata sa diet, ha, Jessa? Wala kasi akong ganang kumain. Parang pakiramdam ko, hindi ako matunawan tuwing kumakain ako. Buntis ka? Hindi. Kaloka ka. Wala pang nangyayari sa amin ni Paolo, no? Nakapaghintay nga kami ng 5 years. Eto pa bang ilang linggo na lang, hindi pa namin mapagtisan? Nagtatanong lang naman. Tatawagin ko ang designer mo para makita niya ang fitting at may adjust na kung may kailangan pa. Ikaw, yung gown mo. Mamaya na. Aba, ba't ganyan ang gown mo, Iha? Parang kulang sa beadwork. Tapos ang iksipan ng train. Padagdagan natin. Gusto ko doblehin ang haba, lagyan din ng borloloy. Pupunta na po ako sa labas para matawagan ko yung mananahi ni Jessa. Sorry ha, exit mo na ako, Kas. Tita, tataas po kasi ang presyo kapag pinadagdagan pa ng beads at kapag hinabaan pa tong train. At saka nakat na rin po kasi. Cathedral train na nga po ito, tita.
mahaba na rin kung tutuusin. Ay nako, dapat yung pang royalty, yung pinakamahaba. Tita, okay na po ako dito. Isa pa, ayoko rin po na masyadong mahaba at mabibigat na ako pag naglakad. Sayang din po itong nakat na tela. Ay, if there's a will, there's a way. Ay, dapat nag-ipon kayo ng mas maraming budget para mas maganda ang kalabasan. At saka yung design sa dibdib, masyadong simple. Padagdagan mo ng Swarovski crystals. Lahat ng magagastos, ibawas mo na lang sa mga utang ng tatay at nanay mo sa akin. Ako na ang bahala. Beshi Pao! Pare, sino yung maingay doon sa fitting room sa kabila? Ang ingay, ha? Tita ni Jessa, Tita Luz. Galing Europe. Sa Spain na nakatira sila ng mga anak niya. Ganun? Bakit parang ang dami gusto ipabago? Ang ingay. Ay, teka. Teka muna. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin na... Ay, nako. Anong naiisip mo? Yan na yun mismo. Kaya naman pala stress na stress ka eh. Ha? Pati si Jessa? May toxic tita pala kayong kasama eh. Ha? Ano yan? Mas magaling pa sa bride? Huwag kang maingay, bro. Baka marinig tayo. Ano? Bakit kasi parang hindi nyo na lang sabihan na naplano nyo na yung lahat? Wala nang dapat binabago-bago. Akala mo ba hindi namin sinubukan? 3 weeks pa lang, andito na si Tita Luz. Pero nabago na niya halos lahat ng nauna naming napili ni Jessa sa mga suppliers. Pati souvenirs, pinalitan niya. Grabe. Siguro kung may mabubuk lang na venue at simbahan na bago, pati yun ipinabago na rin. Matindi pala, no? Iba pala yan, no? Sinabi mo pa. Tita. Grabe, katakot. Buti na lang, tsahe lang yan, no? At hindi mismo biyanan mo. No? Pati nga si Mama Nena, stress na rin. Ay, naku. Hindi na sumasama kapag aalis kami ngayon dahil wala rin naman daw siyang magagawa. Totoo. Hindi na rin mapigilan si Tita Luz. Sa totoo lang, ako nga, nai-stress na rin eh. Hindi ko pa nakikita. Pero, pare, don't worry, ha? Don't worry. Ipagdadasal na lang kita. Wow. Good luck. Jessa, kumain ka ng marami. Sabi ng mananahing designer mo, you have to gain some weight para sa susunod na fitting. Buti at pumayag rin siyang palitan ng tray ng gown mo at dagdagan ng beadwork. I must say, okay siya ha? Hindi kagaya ng iba mong suppliers, hindi makaintindi ng mga pagbabago. Mga reklamador. Tita, kain na lang po tayo. Gumagabi na po. May pasok pa kami bukas ng umaga eh. Sabi ko naman kasi mag-leave ka na para matutukan mo tong kasal mo. Hindi ba? At assistant manager ka naman na. Dapat payagan ka na ng opisina mo. Tita Luz, lalamig po yung salad ninyo. Kumain na po kayo. Hindi ba malamig naman talaga ang salad? I mean, iinit. Basta tita, kumain na lang po tayo. Ito bang si Daryl ay ka-opisina mo, ha, Paolo? Yes po, Tita. Nako, Daryl, may nobya ka na ba? Wala po, wala. Good. Opo. Baka pwede kayo nitong isang pamangkin ko. Single din yan si Marcy. Tita Luz, ano ba nakakaya po? Ano, Daryl? Hindi ba maganda naman tong pamangkin ko? Opo. Makinis din naman at matangkad. Totoo. Medyo malaki lang ang balakang at dibdib, pero maganda naman ang kurbada ng katawan. Tita, tama na po. Please, parang awa yun na. Tita, maganda naman po si Marcy at opo, totoo, malaki po yung dibdib tsaka balakang. Kumain na lang po tayo. Nag-iinit na ako. Iinit po yung salad nyo. Sige na po, tita. Pati ulo ko umiinit na. Nakakaluka. Balakang. Dan, sure ka ba na ikaw ang maghahatid kay Marcy? Oo, pre. Isa pa, nakatingin si Tita Lucy. Mukhang gigilitan ako sa lig kapag hindi ko nasundin yung suggestion niyang ihatid ko si Marcy dahil magkalapit lang ang village namin. So ngayon, naiintindihan mo na kung bakit kailangan ko ng paracetamol. Oo, bro. Mamaya, saka bukas, baka iinom na rin ako. Tagmolo doon ang iinumin ko. Oo, yung top mo, ulo mo doon. Yun ang iinumin ko, ha? Oy, Jessa, ikaw pala. Daryl, thanks ulit ha. Dahil. Kaz, bukas ng hapon ha.
Sa opisina ko na lang tayo magkita. Punta ka doon ng mga 5? See you. Okay, Cas. O, Pao, ingat pag-drive ha. Bye, Tita Luz. Good night. O, sige, mag-enjoy kayong dalawa sa pag-uwi ninyo. Sana sa isang taon, kasal nyo naman ang pagplanuhin ko. Ay, naku, kaloka. Di pa talaga tumigil. Good night, tita! Ay, finally, peace and quiet. Mukhang stress na stress kayo kay Tita Luz, ha? Ay, naku, sinabi mo pa, kawawa nga si Jessa. Parang nagkaka-anxiety na nga tuloy. Oo. Pero bakit ba kasi hinayaan niyo siyang masunod? Ay, naku, mahabang storya. Pero pwede ko namang ikwento habang pauwi tayo. Sige. Wait, Oh. ihatid mo ko, di ba? O press release lang yon para tumahimik si tita. Computer programmer ako, hindi ako reporter. Walang press release na nagaganap dito. Totoo ito. Ha? Mga kaibigan, ito ang totoo. Tara, sa kabilang dulo tayo ng parking lot. Nandun yung kotse ko eh. Ikwento mo sa akin lahat, ha? Anak, ginabi na kayo Mano po, Mama? God bless you. Oo, ginabi na nga kami dahil natagalan kami sa designer ng gowns ni Jessa at ng entourage. Nakapagsukat na din ako ng gown doon. Ikaw ba, natahi na yung gown mo? Sa ibang mananahi ako nagpagawa. Yung kakilala ko na malapit dito, mas gamay niya ang gusto ko eh. Aba, hindi dapat basta-basta ang damit ng mother of the bride. Bukas dalhin mo ako doon at gusto ko rin makita ang gown mo. Ha? Oo, sige. Sige, Ate Luz. Ay, naku, ako'y magpapahinga na at napagod ako kakalakad. Medyo makunat din ang karne kanina doon sa restaurant. Buti na lang masarap ang salad nila. Sige na, matulog na kayo. Good night, Ate Luz. Good night po, Tita. Ay, maupo muna tayo dito sa sofa. Ano bang nangyari? Hindi maipantay ang mukha mo, papasok ka pa lang ng pintuan. Kitang-kita ko na. Buti, hindi nahalata ng Tita Luz mo. Ay, talagang kailangan magbulungan tayo, Mama, sa sarili nating bahay. Baka maingayan ng tita mo. Alam mo naman yan, ayaw nang maingay. Matutulog na raw siya, kaya, hirap na po ako sa nangyayari. May binago na naman si tita sa kasal ko. Nakakahiya na pati kay Paulo at sa ibang taong nadadamay. Jessa, pagpasensyahan mo na ang tita mo. Alam mo namang malaki ang utang na loob natin sa kanya. Alam ko naman kung anong sasabihin ninyo eh. Sige na nga, Ma. Matutulog na ako. Good night na po. Ano na naman kayang ginawa ni Ate Luz? Alam kong mahirap ito para kay Jessa, lalo na at matagal na rin plano nila ang kasal na to. Pero anong magagawa ko kung hindi ko mahindian si Ate Luz? Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang ginawa niya para sa amin nung walang-wala kami. Maraming salamat, Ate Luz. Napakalaking tulong to para kay Lando at sa pamilya namin. May pambayad na kami sa operasyon ni Lando. 950,000 yan. Tsaka mo nabayaran kapag nakaluwag-luwag ka na. Ang kalahati nitong pera, bigay ko na. Ang kalahati na lang ang bayaran ninyo. Maraming salamat, Ate. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Kung kailangan, pwede ko ibigay ang titulo ng bahay at lupa sa'yo para dito na sa inutang ko. Sakto naman kasi at nabenta namin ni Greg ang lupa sa Pangasinan, kaya heto, may extra kaming mapapahiram at mayaambag sa operasyon ni Lando. Naku, salamat po talaga. Hindi ko na nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad dito sa ospital at saka sa mga doktor. Naubos na ang ipon namin dahil sa sakit niya. Ay nako, traidor talaga ang sakit sa puso. Hindi mo alam kung kailan na-atake. Ipapadala ko na lang ang titulo ng lupa, Ate. Magkapatid kami ng asawa mo. Hindi kailangan ng ganyan kapag nagtutulungan. Ang mga bata, ako muna ang magpapaaral habang hindi pa nakaka-recover si Lando. Mga scholar naman sila lahat, hindi ba? Sa State University, allowance lang ang kailangan.
Kaya ko na yun. Kahit hanggang makatapos pa sila. Naku ate, maraming salamat. Sobrang salamat talaga. Eh, sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang naman din? Wow! Pandrama sa radyo pala at soap opera ang buhay nila Jessa noon, no? Oo, kaya ganyan na lang ang pag-tolerate nila kay Tita Luz. Si Tita Luz ang nagpatapos sa pag-aaral kay Jessa at sa kanilang lahat ng magkakapatid dahil abala si Tita Nena sa pag-aalaga kay Tito Lando. Kaya hindi na rin siya nakapagtrabaho. Umasa na lang talaga sila sa tulong ni Tita Luz. Tama. Eh, ayaw rin naman pumayag ni Tita Luz na magtrabaho ang mga pinsan ko. Grabe pala, no? Mabait din pala si Tita Luz. Eh, mabait kung sa mabait. Hindi na rin kasi nakarecover si Tito Lando kahit na operahan pa sa puso. Bedridden siya ng ilang taon. Hanggang sa makagraduate ng kolehiyo si Jessa, nang bumigay si Tito Lando. Na para bang inintay lang niyang makatapos ang lahat ng 5 anak niya sa pag-aaral. Ay, ganun? So, hindi sila nakabayad ng utang? Ang alam ko, magbabayad sana ang mga pinsan ko pero hindi na pinagbayad ni Tita Luz. Kasi sinuwerte si Tita Luz at si Tito Raul, ang asawa niya sa real estate investments nila. Okay. Marami silang pera. So ganito, yung utang na pera naging utang na loob na lang talaga. Mismo, yung tama ka. Kaya mas hands-on pa sa buhay ng magkakapatid, lalo na kay Jessa si Tita Luz. Naalala ko pa nga, nang kinasal ang mga kapatid ni Jessa, naku, ganyan din ang nangyari. Kaya yung isang kuya ni Jessa na nakapangasawa ng Amerikana, sa Las Vegas na lang nagpakasal. Eh yun, ayaw din kasi ng hassle. Dahil dyan kay Jessa, may naisip tuloy akong joke. Kaso parang hindi ko yata kaya. Ano ba yan? Parang Sige. di ko yata kaya. Ang hirap, no? Alam mo yung gano'n, yung mga loan inside, ang hirap nun eh. Utang na loob yun eh. Loan inside, ang nagets mo? Corny, no? Oo nga eh. Pero, yung gano'n kasing sitwasyon ni Jessa, walang kalaban-laban. Kahit anong gawin niya, siya yung lalabas na masama, di ba? Nako, true. True, di ba? Sabi ni Paolo, lumalaki raw yung gastos nila. Yung ipon nila dapat pambayad ng kondo na lilipatan nila kapag nagpakasal na. Nababawasan na rin daw dahil sa mga demands ni Tita Luz. Eh kasi naman ang daming nagbago. Halos na-upgrade lahat ng unang plano nila. Grabe. Nagpadagdag din si Tita Luz ng 50 katao sa number of guests. Kasi masyado raw konti yung 100. Nang tumanggi naman si Jessa, napaiyak si Tita at sinabihan si Jessa na kahit si Tita Luz na raw ang magbayad, wag lang siyang mapahiya sa mga kumbidado niya. Ay, so syempre si Jessa pumayag na. Oo. Ay, grabe. Now I know kung bakit parang stress na stress si na Paolo. Lalo na si Jessa. Parang hindi na niya kaya, di ba? Teka, yung mga kuya ni Jessa, pati yung mga anak ni Tita Luz, Ayun, nasa abroad lahat sila. Uuwi na lang daw mga 2 days before the wedding to avoid the holiday rush. Pero for sure, ayaw nila ng family drama. Ang mga anak ni Tita Luz naman, alam ko, nagsabi na hindi makakapunta. Eh, iniiwasan din yata yung mama nila. May mga issue din sa buhay. Tama. Miss Jessa, ay naku, buti naman at nakapunta kayo this afternoon. Wala yata ang groom. May overtime sila sa trabaho ngayon, kaya ang pinsan ko ang kasama ko. Nagpark lang ng kotse sa labas. Kasama ko rin si tita. Oh, Tita Luz. Tita Luz pala, good afternoon. Tita, nice seeing you again po. Dennis? Ganda-ganda. Opo. Ikaw ang in charge dito. Ako po. Akala ko wedding coordinator at events planner ka. Yes po, and this is also part of my business portfolio. Okay, nagmamadali kasi kami. Ipalabas mo na ang mga cakes para makapili na kami. Tita, nakapili na po ako ng flavors. Bali, ang pagkain lang po ang for tasting ngayon. Ay nako, hindi pwede yan. Gusto ko rin namang matikman ang cake nila rito, no? Po? O sige na, ilabas mo na para matikman na. Baka mamaya hindi naman masarap. Gusto. Baka naman nagtipid na naman kayo. Gusto niyo matikman yung hiwa ko ng cake? Sige, Miss Jessa, Sorry, Dennis ha. For the last minute request, baka pwede pasama na rin ng cake. Both flavors, please. Sige, Miss Jessa, no problem. Dahil request mo, ipag-uutos ko. Maiwan ko muna kayo sandali, ha? Ipapalabas ko muna ang appetizer. Iha, anong flavor ba ng cake ang napili mo? Ube at mocha po, tita. What? Ube? Mocha? Naku, hindi mo man lang ginawang chocolate?
Hindi pwede yan. Palitan natin yan. Wala ba silang red velvet or vanilla? Or leche flan flavor na... Naku, Diyos ko, yun. Masarap yun. Tita, paborito kasi ni Paolo ang ube. Tsaka ako naman po yung mocha. Hindi dapat preference nyo ang masusunod. Dapat ang sa bisita. Naku, tawagin mo yung wedding coordinator mo na siya rin naman palang may-ari nitong restaurant ng catering at cake. Ipahanda ang ibang flavors para makapili ako ng bago. I'm so disappointed, Jessa. 5 putahe lang ang pagkain ihahanda nyo. Diyos ko, ano to? Mas marami pa ang pagpipilian sa handaan sa fiesta ng baryo? Tita Luz, kasi po may mga booths din sila for desserts, appetizers, like taco and fries. May grazing table din po, yung may mga cold cuts and biscuits and cheese. Alam ko ang grazing table. This is unacceptable, Jessa! Minimum of 6 dapat ang putahe. Chicken, beef, pork, gulay, pasta, fish. Tapos iba pa ang appetizers like salad. Tapos may dessert table din dapat. Tita, kapag pinadagdagan naman ng putahe, dadagdag gastos na naman nila Jessa at Paolo. From 100 naging 150 packs ng invited guest. Buti na nga lang po at malaki ang venue na nakabook kaya pwedeng ma-accommodate ang dagdag bisita. Sinasabi mo bang kasalanan ko, ha, Marcy? Dahil nagdagdag ako ng bisita? Kamag-anak naman natin ang inimbitahan ko at mga kaibigan namin ang tatay ni Jessa. At teka, bakit pa ikaw ang nagsasalita? Ikaw ba ang ikakasal? Ni wala kang ang nobyo? Pero tita, napalitan na natin ang cake flavors according to your wishes. Naging red velvet na at leche flan na. Naging mas mahal pa. Pati ang layers ng cake nadagdagan na rin. Ang flowers napalitan na rin from rose to tulips. Ang gown napahabaan ng train. Magastos lahat. Marcy, tama na. Tita, pumasok na po tayo ulit sa loob. No, Jessa. Let me finish. Nakakahiya din sa loob ang usap dahil pinagtitinginan tayo ng mga tao. May sasabihin pa ako. Ikaw, Marcia, isusumbong kita sa mga magulang mo. Bastos ka! Tita, hindi naman po kabastos ang magpaliwanag ng sitwasyon at magsabi ng totoo. Hindi lang makapagsalita si Jessa Marcy, dahil... please. Tama na. Bahala kayo magpinsan ko anong gusto nyo. Hindi na ako makikialam. Hindi na rin ako pupunta sa kasal na yan. Bahala kayo dyan! Tita Luz, maraming sasakyan! Tita Luz! Tita, okay ka lang ba talaga? Basta dalhin niyo ako sa ospital. Tita Luz, sorry po. Muntikan pa kayo masagasaan dahil sa akin. Sorry po talaga. Hindi naman tayo nagpatawid sa kanya. Siya ang tumakbo palayo sa atin at patawid ng kalsada kahit naka-green signal pa ang traffic light. Hindi naman nasagasaan eh. Muntikan lang, pero nagpapadala pa sa ospital. May sinasabi ka ba dyan, Marcy? Wala po, tita. Kumakanta lang po ako, kapela. Tita, sa ospital pa po ba kita dadalhin o sa bahay na lang para makapagpahinga po kayo? Nagtitipid ka, no? Ako naman magbabayad kapag na-ospital ako. Hindi naman po sa ganun, tita. Ay, sakto, Jessa. Tumatawag si Dennis. I-loudspeaker mo yan, Jessa. Hello? Dennis? Miss Jessa, I saw your message. Pwedeng palitan natin ang menu for the wedding banquet. Magre-resend ako ng bagong quotation. Then we'll reschedule another food and cake tasting, okay? Sige. Thank you, Dennis. Ay, nako, okay na pala ako. Sa bahay na tayo. Gusto ko na magpahinga. Tingnan mo, biglang umukay ng masunod ang gusto. Iba rin talaga yun, no? Marcy, ano ba? May sinasabi ka ba? Wala po. Kumakanta lang po. Love, nakahain na. Tara, dinner? Hindi ako gutom. Alam mo, gusto ko lang ng yakap mo. Pampawala ng stress. Nadrain ako kanina.
muntikan pa mabangga si Tita Luz. Nakwento ko na sa'yo, di ba? Come here. Cuddle. I'm sorry. For what? Nadoble ang cost ng wedding natin. But don't worry, maglo-loan na lang ako to cover the additional cost. Wag na. May buffer naman talaga ang savings natin para sa panghulog sa condo unit. Kikitain pa rin naman natin ang pera. Don't stress yourself, okay? Hindi ko alam kung tama ba na pinababayaan ko lang si Tita Luz sa lahat ng gusto niyang mangyari at our expense. Ayoko lang naman na sumama ang loob nila ni Mama sa akin kapag tumanggi ako. Naiintindihan ko naman na malaki ang utang na loob ninyo sa tita mo. I get it. Ang gusto ko lang sana, maging masaya ka rin kahit mahirap. Huwag mo masyadong isipin ng mga bagay na wala kang kontrol or mga bagay na hindi mo gustong kontrolin for the sake of a peaceful life. Thank you, Paolo, ah. Sobrang swerte ko na understanding ang mapapangasawa ko. Kung pag-aawayan pa natin to, ay nako, hindi ko na alam kung anong estado ng mental health ko. Basta ako, I will always love you and I will support you sa kahit anong desisyon mo. Thank you, my love. I love you too. Pero may request ako. Baka pwedeng huwag ka na lang umuwi sa bahay ninyo para iwas din sa stress mo. O bakit dito ka na naman matutulog sa bahay namin? Ilang buwan ka nang hindi natutulog sa bahay niyo simula nung munti kang masagasaan si tita. Di ba nga, ang sabi ko kay Mama at kay Tita, may overtime ako. At ayoko silang may istorbo kapag umuwi na ako ng late kaya dito muna ako. Makikitulog ako sa iyo. Mukhang kumbinsido naman sila. Tsaka request din to ni Paolo para iwas stress. Effective naman, di ba? Medyo nag-glow na nga ulit yung balat mo at nagkakalaman ka na ng konti. Si Paolo pala nag-request, bakit hindi ka na lang doon nagstay sa bahay nila? Ano ka ba? Siyempre nandun ang parents niya. Pati mga kapatid, no? Hindi magandang tingnan. Tsaka kapag nalaman ni Tita Luz, naku, alam mo na. Kuda pa more. Hirap sa'yo. Napakamanang mong tao tapos napaka-honest mo pa. Ikakasal na naman kayo, 1 week na lang. Exactly. Kaya nga mas dapat na hindi kami masyadong nagkikita para mamiss naman yung isa't isa, diba? 1 week na lang naman eh. Loka. Paano mamimiss ang isa't isa? Uy! May tumatawag! Iingit din nyo naman ako. Sagutin mo na kasi yan. Sige na! Imbento ka naman, hindi naman naniligaw. Teka, namumula yung mukha mo. No, sige na nga. Sa kwarto na muna ako, ha? Sige lang. Feel at home. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa dito sa bahay nyo? Paano kung bumukod na sila Jessa at si Paolo? Sabihan mo na lang sila dito na lang tumira. Total naman, bunsong anak si Jessa at wala pa ata silang bahay o kondo man lang ni Paolo. Nako, ayoko ng pangunahan ng mga bata. Ang alam ko may hinuhulugan silang condo unit malapit lang sa opisina ni Paolo. Aba? Talaga? Bakit sa opisina ni Paolo malapit? Dapat sa opisina nilang dalawa. Lugi naman si Jessa kung siya pa ang mapapalayo. Yun lang daw kasi ang nakita nilang pre-selling noong nag-decide na silang magpakasal. Dapat kasi ang lalaki talagang nagtataguyod ng tahanan ng pamilya. Hindi yung shared. Pati sa gastusin sa kasal, shared pa rin. Sa mga kapatid ni Jessa na puro lalaki, hati rin naman sila ng mga napangasawa nila sa gastusin nung kasal nila. Kaya siguro, tama lang na ganun. Siya, hindi na ako nanalo sa'yo. Lagi na lang kayong kontra. Baka akala mo nakalimutan ko na hindi niyo ipinakita sa akin ang invitation bago niyo pinadala sa mga bisita. Hindi ko gusto ang pagkasunod-sunod ng mga pangalan. Ate,
huwag ka namang magalit. Bakit? Totoo naman Bakit gano'n ang mga kamag-anak na ninang nasa dulo ng listahan ng sponsors? Tapos dapat hindi na nilagyan ng title ng doktor, attorney, engineer, honorable ang iba. Ang nanay ni Marcy na ninang wala namang titulo. Mrs. lang ang nakalagay. Dihado naman ang pamilya natin. Parang napahiya pa ang kapelido ng bride Wala naman na sigurong papansin nun, ate. Aba, napansin ko nga. Isa pa, bakit nakalagay sa imbitasyon? Bawal kumuha ng video at litrato at i-post sa social media habang nasa kasalan. Paano yung mga nasa abroad? Paano ang wala doon sa seremonya? May i-upload din naman. Gusto lang nila na sagrado ang seremonya sa simbahan at iisang album lang ang lahat ng litrato at videos hanggang sa reception. Ay nako, kaartehan yan. Isa pa, paano ang ibang kamag-anak natin na hindi imbitado? Hindi na nga naimbitahan, hindi pa nakanood ng live na kasalan. Napakadami namang nauusong kung ano-anong mga bawal ngayon. Ay, Ate Luz. Pati ang regalo, pinakikialaman. O anong kasyang prefer? May pa QR code pang online banking? Parang solicitation? Anong i-unboxing na mag-asawa sa reception program kung walang regalong pisikal at pera-pera na lang? Mas convenient pa rin kasi ang pera, Ate Luz. Mahirap din kasi dahil wala pa silang bahay. Hindi pa nila alam ang mga gamit na kailangan o hindi. Alam mo na, para iwas doble-dobleng gamit rin. Hindi ko rin gusto yung may seating arrangement pa. Dapat walang ganon. First come, first serve dapat. Ang ibang bisita siguradong maaga pupunta ng reception. O bakit didiktahan pa pati upuan nila? Ay, nako. Hanggang hating gabi na naman ata ang litanya ni Ate Luz. Diyos ko. Tulungan po ninyo kung magkaroon pa ng mahabang pasensya. Ay. Marcy, ano bang problema? Bakit galit na galit si Tita Luz? Nasalubong ko kanina nung papasok kami rito ni Paolo sa hotel Hindi nga rin siya pinansin Nako, kasi nalaman niyang wala siyang room na sarili. Hindi naman kasi in-anticipate ni Jessa at ni Tita Nena na gusto pala ng separate na kwarto. Si Tita Nena nga ayaw dito sa hotel matulog Hindi lang pumayag si Jessa. Teka, wala na bang vacant na room sa mga kapatid ni Jessa? Punuan na. Siyempre, isa sa malalaking hotel ito dito sa Tagaytay, tapos malapit pa sa chapel at sa garden reception. Wala nang bakanting room na pwedeng... Diba? As if naman papayag si Tita Luz na dun siya sa mas maliit na hotel. Oo, grabe no. A day before the wedding, may eksena pa rin talaga yung tita nyo. Ano naman sabi ni Jessa? Ayun, umiiyak nga si Jessa kanina Makikisiksik pa si Tita sa bridal suit. Sobrang stress na ni Jessa, kaya pinakyat ko na. Si Tita Nena naman tumaas ang blood pressure kaya nagpapahinga rin sa room nila ni Jessa. Hindi ko na rin sinundan si Tita Luz kasi aasikasuhin ko pa yung pag-check-in ng ibang kasama sa entourage. Mapapakanta na lang talaga siya ng parang di na niya kaya, no? Jessa talaga. Ay, nako. Ito na pala yung bellboy. Iakit lang namin yung mga gamit sa kwarto namin ni Paolo tapos balikan kita to help. Sige, salamat. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Please, pagliwanagin niyo po ang isip ni Tita Luz kahit mga 2 days lang para sa ikatatahimik naming lahat. Alam ko pong kailangang makakagawa nito. Amen. Dennis, sabihan mo ang photographer na sundin ang sinabi kong kuhanan ng bride at groom, pati ang entourage at family ng bride dun sa may grand staircase, pati sa rooftop. Wala man lang ka-class-class ang mga posing at pati tema ng pictorial? Tita Luz, may sinusunod ang photographer na style according to sa team nila. At isa pa, hindi pa naman tapos ang pictorials nila Let the photographer do his job, Tita, please. Bahala nga kayo kapag pangit ang kalalabasan yan. Ako naman nagsasabi lang bilang napakarami ko ng kasal na nadaluhan. Makakasal ang napakailaman. Ano yon? Excuse me po. Sabi ko po, we'll do our best, Tita Luz. Kaya relax ka lang, ha? Kalma. Okay? Or better yet, sumama ka na sa akin sa simbahan, ha? Baka mamaya makisakay ka pa sa bridal car, nakakaloka. Tinaig mo pa yung mother of the bride sa eksenhan mo. Tsura. Miss Jessa Santos, my wife, are you happy?
Yes. Finally, this is almost over. Grabe naman, parang obstacle course lang. You know what I mean? Hanggang kanina sa simbahan, nakikialam pa rin si Tita Luz. Pati sa paglakad ko kung hanggang saan ako ihatid ni Kuya. Ay, parang sobra naman kasi masyado, diba? Love, huwag kang iiyak. Masisira ang makeup mo. Hayaan mo na. Patapos naman na. We only have the reception and then goodbye, Tita Luz. Sana nga, love. Kasi parang hindi ko tuloy ma-enjoy ang araw na to dahil sa mga nangyayari. Don't worry. Malalampasan din natin to. Grabe, love. Parang paghihirap ah. Pero basta, ako sobrang saya ko. Dahil mag-asawa na tayo. I love you, my wife. I love you too, my husband. Jessa, ano ba yung pagkain? Bakit hindi pa raw pwedeng iserve? Ang ibang bisita ko kanina pa nandito. Sabi sa invitation, 12 ang start ng reception. Sabi naman itong si Dennis, program daw ang 12 at after program pa pwede kumain. Abay, gutom na kami. Ang aga namin dito. Tapos ang layo-layo ng lamesa namin. Dapat doon kami sa harapan dahil kami ang kamag-anak. Tita, please. Tama na, please. Regalo mo na lang sa akin. Balato mo na lang po itong araw na to sa akin, tita. Please. Stop ruining this special day for me, tita. Please naman. Tita, ano? Toxic. Iiyak na nga si Jessie. Bakit kasi inayaan nila? Ano? I'm ruining this day for you? Tingnan mo, taray pa. Diba? Ang lakas ng boses. Tita Luz, wait. Miss Jessa, nagtitingin na yung mga tao. Start na natin yung program. Ayusin ko na yung lineup para sa entrance ninyo. Wait, Dennis. Give us 15 minutes. Magpa-icebreaker muna kayo ng host, okay? Ay naku, sige, okay. Bilisan nyo ha. 15 minutes. Okay. Halika. Kausapin natin si Tita Luz. Mukhang sa may fountain siya nagpunta. Hindi naman niya naalis dahil wala siyang masasakyan. Samahan ko na kayo. Hindi na, Marcy. Kami na lang ni Jessa ang pupunta kay Ate Luz. Anak, halika. Ay, Paolo, pasensya na sa kaguluhang ito. Humihingi rin ako ng dispensa sa mga balai ko. Mama, wala kayong dapat ikasorry. Hintayin po namin kayo dito. Love, tahan na. Mag-usap kayo. Heart to heart. Ate Luz, pasensya ka na sa nangyari kanina pero intindihin din sana natin si Jessa. Alam ko namang intrimitida ako. Pakialamera. Bida-bida. Lahat na lang pinanghihimasukan ko. Pero gusto ko lang naman tumulong. Dahil gusto kong maramdaman na kailangan nyo pa rin ako. Na may halaga pa rin ako sa inyo. I didn't mean to ruin your special day, Jessa. Tita. Jessa, ikaw lang ang pumapansin sa akin. Kayo ng mama mo na lang ang nakakausap ko. Ang napupuntahan ko at naasikaso ko nang hindi nagrereklamo. Ang mga anak ko, iniwan ako. I know this may sound self-centered and selfish, pero ang lungkot-lungkot ng buhay ko. Tita, hindi naman namin gustong malungkot kayo. Na-appreciate naman namin lahat ng ginagawang tulong ninyo. At tumatanaw kami ng utang na loob at hindi na yun magbabago. Kahit kailan. Kaso lang po, minsan parang sobra na kasi. Nakakasakal na po. I'm sorry kung nasasaktan ko po kayo. Hindi ko po sinasadya at alam kong hindi nyo rin naman sinasadyang masaktan o mahirapan kami ni Mama. Lalo na ako. I'm sorry, Jessa. Nana, susubukan ko magbago basta huwag kayong mawawala sa buhay ko kagaya ng pagtaboy sa akin ng mga anak ko dahil sa ugali kong ito. Mahal ko kayo. Lalo ka na, Jessa.
para na rin kitang anak. Mahal din namin kayo, tita. Iginagalang namin kayo at habang buhay kami magpapasalamat sa inyo. Kaya tama na po. Tama na po itong kadramahan at eksenahan natin, ha? Pasensya na kayo. Ate, hindi pa naman huli ang lahat. Pati sa mga anak mo. Kausapin din natin sila. O sige. Kung sana lang kasing bait ni Jessa ang mga anak ko. Mabait din sila, tita. Magpipinsan kami. Sige na po, balik na tayo sa reception. Sige, at mananahimik na ako. Promise. Promise yan, tita. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.